Hello guys, for today's video may share pala ko sa inyo. Nung nakaraang gabi, di ba humiram ako ng passport sa amo kong lalaki. Tapos, sabi niya sa akin, ibalik ko daw pagkatapos ko, sabi niya, baka daw mawala ako. Tapos, nag-text siya ng hating gabi na tapos na pa daw ako. Sabi ko hindi pa tapos kasi nag-report pa ako ng problem ko sa GCash kasi ninanakaw yung pera ko 2,000, nag-auto-deduct ng Google Play. Tapos, nung sinabihan ko siya, pwede ba, chinat ko siya, pwede ba, bukas na lang umaga ibalik, sabi ko sa kanya. Tapos, nung, umaga na, syempre umagang-umaga, tulog pa ako noon, alas 6, gising na siya, kinatok na niya yung pinto. Tapos, parang nagduda siya na baka tumakas ako, aga niya nagkatok. Samantalang di yan nagkakatok. Di kinatok niya ako. Tapos pagbukas ko ng pinto, sabi niya kuhanin niya yung passport. Tapos binigay ko. Tapos napangiti siya. Siguro sa isip niya mali pala yung akala ko. Akala ko tumakas siya. Hindi pala. Di, syempre, tayo mga honest. Binigay ko talaga yung passport. Tapos umalis na siya. Nagtrabaho na. Tapos mga alas 9, mas, trabaho din kami. Kasama ng asawa niya. Malis na kami. Tapos pagkahapon na, uwian na, mas nauna ako. Kasi iba kasi yung driver nagsusundo sa akin. Tapos nung umuwi na ako, mga isang oras dumating yung asawa niya, yung amo kong babae. Tapos nabutan ako na kumain ako. Tapos sinabay ko rin yung anak niya kumain at saka yung nagbabantay. Tapos nung habang nakatitig yung amo kong babae, tinanong niya ako. Sabi niya, meron ka bang problema? Kasi tahimik ka. Sabi ko sa kanya, oo. Sabi niya, kasi yung amo mong lalaki nagsabi sa akin, meron ka daw problema. Sabi ko sa kanya, oo. Sabi ko sa kanya, nawala kasi yung pera ko sa GCash. Meron tao naglalagin. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ganyan din nangyari sa akin nakaraan. Sabi niya, nakarang buwan daw. Daw yun, 10,000 na pera. 10,000 na wala daw sa kanya. Tapos, hindi na daw niya ginamit yung cellphone niya. Nagbili daw siya ng bago kasi nga daw may hacker daw na pumasok sa cellphone niya na nag-transaction daw ng pera. Tapos buti na nga lang daw hindi naubos yung pera niya. Share niya sa akin niya, story niya. Tapos nag-report daw sila sa bangko. Tapos sabi niya mag-report daw ako. Tapos sabi ko kagabi nag-report na ako. Tapos sabi niya, ganyan pala problema mo. Tapos sabi ko, na-discuss ko naman sa amo kong lalaki sa asawa mo, sabi ko sa kanya. Tapos sabi pa naman niya, iba kasi ang kwento niya sa akin kasi hindi naman niya masyado kasi naintindihan yung English. Iba kasi yung salita nila. Tinawagan niya yung asawa niya, sinabi niya, sinumbong niya, ganito pala nangyari kay Beverly. Sabi pa naman niya, meron ng account niya kahit hindi siya naglalagin, may OTP pumapasok. Tapos naintindihan ng lalaki, sabi niya isang oras daw antayin siya kasi uuwi na siya, saka na lang mag-usap kasi nasa trabaho pa daw siya. Di mga isang oras, mga 5:30 siguro dumating na siya. Tapos tinawag niya ako, baba daw ako, kusapin daw niya ako tungkol sa problema. Tapos i-check daw niya yung cellphone ko. Syempre, binigay ko yung cellphone ko, wala akong tinatago eh. Tapos hiningi niya yung password, sinulat ko sa papel, pati email, tapos lahat ng password ng bank, binigay ko sa kanya. Tapos sabi niya, wala naman nakalink ditong Google Play sa account mo. Sabi pa naman niya, bakit nag-deduct? Tapos pinicturean niya lahat ng sitting, tapos sinend niya doon sa bangko na tinatrabahoan niya kasi ang lalaki nagtrabaho sa bangko. Tapos sabi daw ng manager nila, meron daw nakapasok sa account ko na alam niya yung model daw ng cellphone ko at saka cellphone number, at saka email, at saka password. Kaya daw napasok daw yung account ko na nabuksan nila. Tapos, sabi niya baka daw may na-click daw ako na link na may nag-send na chat or hihingi daw yung personal details ko. Tapos sabi pa naman niya, baka daw binigay ko lahat ng mga OTP kung may na-click ako, may dumating, baka may nanghingi ng OTP, sabi ko wala. Tapos sabi pa naman niya, ganito ang solusyon, check ko. Tapos chinik niya, sabi ng manager niya, sabihin mo sa kanya, wag na gamitin yung cellphone, sabi niya, kasi kung ilagin pa niya yung mga account niya na bank account, mapapasok yan. Next time, wala na siya mga bank account siya. Yung mga social media niya, wala na siya kasi ma-hack na rin yan. Tas
kinausap niya ako, tapos nag-usap sila mag-asawa, tapos habang nakaharap ako, tapos sabi niya, "Wag mo na gamitin," sabi ng dalawa, "Wag mo na gamitin yung cellphone mo. Ano na lang yan, para na lang yan sa mga social media, o mag-TikTok ka, o manood ka ng YouTube, o maggawa ka ng video, mag-vlog ka. Yan ang gamitin mo, yung lumang cellphone mo," sabi niya. Yung cellphone mo kasi, pag ilagin mo yan dyan, mawawala yung mga pera mo. Tapos sabi ng babae, hindi ka kasi mapaniwalaan na mahirap. Sabi niya, hindi kasi mapaniwalaan, trabahante ka lang dito sa bansang to. Sabi pa naman niya, akala kasi ng ibang tao, mayaman ka, marami kang pera. Tapos, akala nila amo ka, at asawa ka ng ibang, mga Arabo, sabi niya. Sabi ko sa kanya, hindi naman, sabi ko sa kanya, social lang yung mga ganon, pero ako hindi naman ako social, ang itim ko nga, sabi ko sa kanya. Tapos sabi pa niya, sa mga picture mo, sa mga post mo, mayaman ka kasi tingnan, sabi pa naman niya, kahit sa maglakad daw ako, kahit lalabas daw ako, hindi daw ako mapaniwalaang mahirap. Kaya daw, ang akala ng mga tao mayaman, kaya daw, hinak na yung account ko. Natawa ako sa amo kong babae. Tapos nag-explain siya, sabi niya, huwag kang mag-alala, huwag kang magproblema, kami na bahala dyan sa problema mo. Tapos bumaba sila, sabi niya, wala ka bang gagawin? Tulungan mo muna yung katulong, bantayan mo yung bata. Tapos tingnan mo lang kasi close naman yung bata sa akin. Sabi niya, tingnan mo yung bata kasi bababa kami sabi niya, sa baba silang dalawa. Tapos pagbaba na ng dalawa, syempre naglaro-laro kami. Pati yung bantay ng bata, naglaro-laro. Siguro mga 3 oras. Nasa labas sila, namalingki ata sila. Tapos nakatulog na ako. Tapos nung sabi pa naman niya, bukas meron kang update sa solve daw ng problema mo. Hindi ko alam kung ano yun. Basta ang sabi lang niya sa akin, wag mo na gamitin yung cellphone mo, wag mo na ilagin dyan. Kasi mawawala lang yung lahat ng pera mo. Tapos sabi ko sa kanya, sige. Pero update ko kayo kung anong update niya. Kasi wala pa naman update.